Vice President Leni Robredo may bagong approach sa COVID-19 sa Cebu na tinatawag niyang health-based approach. Pakinggan natin ang mga banat ni Banat Bay tungkol dito. Isunod na natin. Leni Robredo, pasok ka na. Pasok! Pasok! Ito. Leni. Madam Leni, ha? May bago na naman kaipalan si Madam. May bago na naman siyang... Sa akin lang, Karen. May ganon. Ngayon, ipi-play ko sa inyo, ha? Ipi-play ko sa inyo yung sinabi ni Madam Leni. Hindi bibidyo kasi pag video, makaka-copyright na naman tayo. Okay? So, ito. Ipi-play ko na lang. Yung sa Twitter, yung interview ni Karen Davila. Nagsama sila. Sinundan nila yung payo ko. Sinundan ni Miss Karen Davila yung payo ko. Ano sabi ko kahapon sa kanya? Kumuha ka, mag-interview ka ng same level mo ng pag-iisip. Para hindi ka nasusunog. Ayan. Dahil sumunod sa payo ko, kumuha siya ng ka-level niya ng utak. Si Madam Leni Robredo. Palakpakan. Palakpakan natin. Yan naman ang gusto ko sa mga dilawan. Sumusunod sila sa payo ni Banat Bay. Ha? Sumunod sila sa payo ko. Ito na, kaya in-interview niya si Madam Leni. Pasok Madam Leni, ha. Ito, pakinggan niyo, ha. Huwag kayong bibitaw. I wanted to ask you, VP, Cebu City is a very interesting case study right now. The president assigned Secretary Cimatu to be the representative of the IATF, giving him essentially the powers needed, also representing the president. Even the president said, if you need the presence of the military in Cebu, you have access. In other words, he's given Cimatu the liberty. Pag nagsasalita siya, nahihirapan talaga ako, no? Parang ang simple nung sasabihin niya, pinaikot-ikot niya pa. Sasabihin lang niya, the president assigned Cimatu to go to Cebu and fix it and he can use the military. Pinaikot-ikot na naman niya. Pasok. To make these decisions in Cebu City, quarantine passes in Cebu have already been canceled. They've been revoked by the mayor. It means residents can no longer go out. Well, if you cancel quarantine passes, even for essential goods. The Cebu City case study, for example, VP, is this the right path? Karen, nalito siguro, sabi niya. Ano ba sinabi mo? Ang simple nung tanong mo, pinaikot-ikot mo lang. Saw pictures of Cebu yesterday from the news. Okay. And yung nakita ko, military tanks. Military tanks. Para hindi siya magandang visualization for the people. Okay. Now, this is a health pandemic. Bakit may mga tangke sa daan? Ayan. So, bakit may mga tangke sa daan? Since ito'y pandemic, so gusto niya ilagay sa daan, doktor. Maglagay tayo ng doktor sa daan, ha? Hoy, kayong mga tatanga-tangang DOH daw, kesyo daw kayo dapat ang nasa gitna ng daan, hindi yung mga military. Ha? Wag daw mga pulis ang haharang, wag daw yung mga pulis ang sisita, doktor. Gaganto sasabihin ng doktor. Excuse me po, excuse me. Nakaputi pa sila, nasa kalsada sila, tapos naka-stethoscope pa silang ganon. Ano man tawag dun sa ganon? Yung ganon, parang pang telephone. Hello, telephone, ganon. Gusto niya nakaganyan. Tapos para, excuse me, bawal dumaan dito dahil may babala, may sakit. So, kami na lang ang nandito, paparahin ka namin. Sandali lang, i-check namin ikaw, okay? Taas ang mga dila, tapos taas ang kilikili, ganyan, May pamukpok pa sila o kaya gaganon nila. Pag bawat dumadaan, titingnan nila, ang puso mo tumitibok pa kahit nasaktan ka na sa jowa mo. Ganon? Ganon ang gusto ni Madam Leni? Pambihira. Ayaw niya, pulis ang nasa checkpoint? Ay, nako, pasok. Sa akin, the military has been very helpful, even to our office. Alam mo pala Pero I think we should take a more public health approach. Halimbawa, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez are very effective managers. Pero people should understand for them to cooperate na ito hindi to takutan Ayon. So, hindi daw takutan. Ito na ang gusto niya mangyari. Ito, pakinig kayo the responsibility of governing everyone para maasikaso itong pandemic. Okay. Kasi Karen,
in a situation like this, Ah, yung 100% cooperation ng tao napakahalaga. okay. Dahil marami, halimbawa yung physical distancing, Okay. halimbawa yung lahat na nire-require natin sa kanila, hindi yun nadadaan sa takot eh. Oo. People should understand Na? that they have a role in controlling the pandemic. Pero pag tinatakot natin na pag lumabas kayo, huhulihin, parang ang presumption na kaagad masama yung tao. And I don't think that's a correct way. Wala namang ganun. So pag ginuli mo, sige, tanggalin na lang natin ng lahat ng security guard sa mall. Kasi ang presumption nun, kinakapkapan kami, mandurukot kami, o meron kaming patali, may baril kami. Ganun na kagad ang presumption nun kasi may security guard. Ala naman si Madam Lenny. Ang sinasabi niya parang ang dating, wag daw natin tinatakot yung mga tao. Ganito ho, haharang tayo sa kalsada. Gagawin ho ng mga tao, mga doktor, wag yung tatakutin. Makiusap po kayo. Nakikiusap po kami, wag po kayong lalabas. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na, dyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo. O kaya yung mga nurse, lalabas sila mga nurse. Siyempre, pag sexing nurse, gaganyan-ganyan. Sabi nila, wag ho kayong lalabas. Please lang. We're asking, please. Parang awa nyo na. Diyan lang ho kayo sa loob ng bahay ninyo. Ganon. Sa tingin mo maniniwala yung mga tao? Kita mo naman yung mga Pilipino, tinisita na nga ng pulis. Lalaban pa. Hindi! Diyan lang ako. Yung araw, mangingitim na ako. Pulis na yan, ha? Pulis na yan. Ano gusto ninyo? Kung security guard, sana, kung doktor yan, sa tingin mo, sasabihin ng doktor, huwag ka mag-alala, iha, magugluta ka naman, ganun yan. Ayaan mo na, diyan ka lang muna sa inyo. Ayun na nga, si Madam gusto makiusap lang. Hoy, ito kasi problema sa mga to, ha? Ito, seryoso to, ha? This, seriously speaking, ha? Hindi all kasi sila lumalabas ng bahay. Ang problema, puro sila security. Meron sila mga bodyguard. Yan ang problema eh. Lumabas ka sa labas. Sa tingin mo masisita mo yung tao na pakikiusapan mo lang yung mga Pilipino? Hoy! Ang mga Pilipino, talonggeso niyan. Ang siga-siga pa yan. Paano ko nasabi? Sandali ha. Play muna natin to. May hahanda ako. Pakinig ko kayo. Doing things. Kasi yung experience namin, Karen, we have very limited resources. We're getting by because of private sector participation. Yung experience namin, pag yung tao tumitiwala, at lagi sa may ligsa, naiintindihan niya kung bakit natin to kailangan gawin, they're very cooperative. Halimbawa, Karen, yesterday I was watching an interview kay Mayor Jerry Treñas of Iloilo. I think right now they have 4, if I'm not mistaken, 4 active cases. Tinatanong siya, what did you do? Kinukwento niya, Karen, wala nga silang inarrest na anyone for curfew violation. Kasi yung tao naiintindihan niya why they had to do it. Ako Karen. I have great faith na if people understand why we need to do this, if people understand that they have a stake, that they have a responsibility, that governance is a shared responsibility, mas magiging cooperative sila rather than tinatakot. Ang problema ko dito, Karen, pag nakita na ng mga tao yung mga tangke, ano ba to, gyera? Yung gyera natin dito against COVID-19, and hindi ito nadadaan sa pagsuso ng fear among the constituency. Yung sa akin, the officers of the military have been very, very effective managers, as I've said earlier. Pero dapat mapakita na laban natin to lahat. At lahat tayo magtutulong-tulong. Tingnan nyo ha, sa Cebu. Kasi ang senaryo dito kasi, sinasabi ngayon nito ni Madam Lenny, kung pwede pakiusapan na lang yung mga tao, dapat hindi mga tangke, natatakot daw kasi yung maaari magkaroon ng fear. Sandali ho, kailangan no kasi mga Pilipino matitigas talaga ulo niyan. Kahit anong gawin mo, talaga hong matitigas ang ulo nito mga kababayan natin. Ewan ko ba kung bakit ganyan katitigas ang ulo niya mga yan eh. Ito ha, tingnan nyo, pe-play ko. Wait. Ito, balita ng GMA kanina ha, okay? Pasok natin ha. Pasok!
19. Magpapadala rin ang dagdag na Special Action Force doon bilang tulong sa pagpapatupad ng mga quarantine protocol. Mula sa Cebu City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian, ano ba Ian yung ibig sabihin ng strict lockdown? Mel, halos katulad din yan ng extreme ECQ kung saan yung mga residente ay hindi dapat lumabas. Mga essential workers lamang yung pwedeng lumabas dahil yung mga quarantine pass ay kansilado sa ngayon. At Mel, napuntahan natin yung ilan sa mga hotspot na yan, ano? Pero ang nakalulungkot, marami pa ring mga residente ang lumalabas ng kanilang tahanan. Marami pa rin! Tila hindi umiiral ang enhanced community quarantine sa Gotchan Street sa Barangay Mabolo, Cebu City. Saan man mapaling ng tingin, may mga tao sa labas. Ang isang babaeng ito, napilitan daw lumabas at magtinda ng prutas dahil sa kawalan ng kabuhayan. Sabi nila, stay at home. Stay at home. Tapos, parang mamamatay kami sa stay at home, walang makain. Ang batang lalaking ito na menor de edad, naglalako naman ng kilo-kilong mangga. Hindi alintana na ang kanilang barangay kabilang sa 12 hotspot ng COVID-19 Hotspot sa ibig syudad. sabihin, sobrang dami doon. Kasi wala akong pera. Wala kang pera. Ilang taong ka na ngayon? 15. 15? Asan ang mama at papa mo? Doon. Nasa bahay namin. May mga bata rin na lumalabas sa kalye. Ang isang babae nga, paglabas ng bahay papunta ng tindahan, kabuntot ang mga anak. Nang palapit na kami, agad niyang pinauwi ang mga anak. May binili kasi ako ba, tapos sunod nagsunod. Pero nandiyan na lang sir, masok na. May isang outpost sa barangay pero walang mga otoridad. Kaya malaya ang mga tao na lumabas dahil walang bantay. Ang saya-saya. Nang dumating ang magjo-duty na pulis, napag-alaman naming isang pulis lang pala bawat shift ang nakatao sa pwesto nila. Nang mabatid na maraming lumabas na tao, agad niyang tinuwa ang mga ito para sitahin. Kanya-kanyang pasok ang ilang nakatambay, bitbit pa ang kanilang upuan. Marami pang sinit ng mga residente ang pulis. Babalik-balikan na lang daw niya ang lugar. Yung mga 30 minutes, babalikan ko ulit. Baka ganyan na lang. Single post lang ako eh. Wala. Make sure lang na papasok talaga yung mga bata kasi sila yung high risk. May paalala naman sa mga kapitan ng 12 barangay na nilockdown si Visayas COVID-19. Ayun ha, ang linaw-linaw. Mag-isa nga lang yung pulis eh. Kawawa naman yung pulis. Sabi ko nga, paano mo masisita yun? Pag sita mo ngayon, wag kayong lalabas. Pag alis mo kasi may pupuntahan ka na naman. Kasi isa nga lang siya eh. Pagpunta dyan daw, pagbalik na naman daw niyan, andyan na naman, lalabas na naman. Ano gusto mo ilagay dyan? Doktor? Madam Lenny, doktor gusto mo ilagay dyan? Lagay ka ng nurse? Sisitayin yung mga tao? Yung pulis nga pag alis niya, babalik na naman yung mga tao sa labas, lalabas na naman sila. Hindi na nakikinig sa pulis, doktor pa ilalagay mo dyan, nurse pa. Pambihira naman, oo. Kaya na lang din na minsan ewan ko ba kung bakit minsan ewan ko, tapos bilib na bilib pa sila dyan. Ay, tama si Madam Lenny. Tama. Hindi ko alam. Sa totoo lang ewan ko, kung merong mang nurse ang sasabihin nila, oo, kami ang ilagay nyo dyan. Kami ang sisita sa mga yan. Pustahan tayo, walang makikinig sa kanila, Ipapuputol ko malaki kung hintuturo. Sino ba namang pambihira naman, Kakairita nakakairita, nakakainit ng ulo. Ngayon ako, patugtog na tayo, sandali lang, magpatugtog na tayo. Nairita ako ng sobra doon, nairita ako. Sabi ko nga hindi naman ako sa OA na basta lang kontray. Ayan, basta kontray na lang ito itong si Madam Lenny. Kaya lang, ma'am naman, parang awa naman, medyo gumamit naman kayo minsan ng utak. Pwede naman minsan gumamit ng utak. Baka mabuluko yan. Ano naman pambihira naman. Hindi nang alam mo ang mga Pilipino, antitigas. Yun nga, ito bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa kung gaano katigas ang ulo ng mga Pilipino. Nilagyan ng bike lane. Aba, sabi ng mga motorcycle, bike din kami, motorcycle bike. Motorbike lang kami. So pwede rin kami dyan sa bike lane. Ganun na meron na kang linya, hayo pa rin sundin. Meron na kang MMDA. Nandun sa kanto yung MMDA. Gagawin ng mga motor, doon muna sila sa malayo. Pag malapit na sila sa MMDA, tsaka na sila magsiswerve. Ganyan katigas ang ulo ng mga Pilipino. Anong gusto mo? Baka gusto mong ilagay na rin dyan sa trapiko natin, mga nurse na rin.
Oh, yun na nga lang maglalagay ka na ng harang ha. Harang. Ha? Nakita ko sa post ni Sir Bong Edison. Yung barrier. Talagang yung bus from the extreme right, talagang ipapasok niya ito the extreme left. Ganyong kagag. Ako. Ewan ko na lang, hindi ko maintindihan bakit hindi nila maisip, malubos maisip na ang mga Pilipino talaga ang titigas ng ulo. Kanina nga alam muntik na ako murahin eh. Ha? Bakit? Ang laki-laki ng sulat doon, no smoking. Tapos si ate. Ganon. Kailangan pormahan na naginigarilyo ganyan mga call center. Ha? Nakasulat na nga no smoking. Magbabarkada pa sila. Alam niyo, gusto ko talagang lapitan eh. Sabihin ko, ano ba kayo? Tanga, bobo, o hindi kayo marunong magbasa? O sadyang mga pinalaki kayo ng tatay nyo nang walang disiplina sa buhay nyo? Ay, ang lalim nun! Gusto ko talaga sabihin sila ng ganun eh. Nakasulat na nga no smoking, doon pa rin maninigarilyo. As doon pa rin itatapon. One time talaga gagawin ko ng vlog yung mga hinayupak na yan. There you have it guys, you have seen the video. Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV, and click the notification bell para updated kayo sa mga latest videos ko. Hanggang sa next video, God bless everyone.